let us open our Bibles to Matthew 5, verse 7. So Matthew chapter 5, verse 7. Ito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Blessed are the merciful, for they shall receive mercy. Let us pray. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay patuloy na nagtitiwala sa inyo na kayo ang siyang nagpahayag ng inyong mga salita at ito ay ginagamit nyo, Panginoon, in order for us to be edified and to be encouraged, strengthened, so that makalakad kami, Panginoon, ng ayon sa pagkatawag niyo po sa amin. May you be glorified, O Lord, and ang inyong banal na Espiritu ang siyang kumilos po sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sa serye na ito ay tinitignan natin yung Matthew 5, which is known as the Beatitudes. Dito ay sinasabi ng Panginoong Jesus ang mga tanda at mga pagpapala sa mga kabilang sa kanyang kaharian. Hindi ito mga utos, tulad ng sinabi natin nung nakaraan, na kailangan mong magkaroon ng mga ganitong katangian, kundi mga katotohanan that if you belong to Christ, you already possess them. Maaari din natin itong tawaging mga katangian o ebidensya ng kaharian dahil inilalarawan dito ng Panginoon ang mga tunay na mga mananampalataya. Well, to put it plainly, if you belong to Christ, these qualities at ang mga pagpapala na nakapaloob sa kanila are already yours. You are poor in spirit, mourning over your sins, meek, hungry and thirsty for righteousness, merciful, pure in heart, peacemakers, and persecuted because of righteousness. Well, tinignan natin nung nakaraan yung pang-apat na beatitude dito kung saan ay hunger and thirst for righteousness. Ito ay mayroong malapit na ugnayan sa sumunod na beatitude na binanggit dito. Ang connection ay ito. Because God Himself satisfies His children with righteousness in Christ, He fills them with His grace, and as a result, they extend mercy to others. They are becoming merciful. Ang sabi ng Panginoon dito, blessed are the merciful, for they shall receive mercy. Ngunit ang tanong dito ay, tatanggap lang ba tayo ng mercy kung tayo ay nagiging merciful sa iba? Well, sa isang banda, yan yung point ng Panginoong Jesus dito. Ngunit hindi niya sinabi na ang pagiging mahabagin natin ang dahilan kung bakit tayo tatanggap ng habag. Ang pagiging mahabagin ay hindi ugat o cost ng pagtanggap natin ng awa ng Diyos, kundi bunga o ebidensya ng isang pusong binago ng biyaya. Kaya nang sabihin ng Panginoong Jesus na ang mahabagin ay tatanggap ng habag, hindi niya itinuturo ang isang kondisyon para mag-earn tayo ng mercy o ng awa. Instead, He is showing the character of a true citizen of the kingdom. Kaya pag ang isang tao ay tunay na nakatanggap ng awa mula kay Kristo, natural na lalabas sa kanyang buhay yung kanyang awa o kanyang habag sa ibang tao. Ganito yung prinsipyo. Maging sa Matthew 6 verse 15, tungkol sa pagpapatawad, ang sabi doon, but if you do not forgive others their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Hindi ibig sabihin nito na makakamit natin ang kapatawaran dahil tayo ay nagpapatawad, kundi tayo ay nagpapatawad bilang ebidensya na tayo ay napatawad na. Sa madaling salita, ang habag at kapatawaran na ipinapakita natin sa iba ay hindi paraan para kumita ng biyaya, kundi patunay na ang biyaya ng Diyos ay tunay na kumikilos sa ating buhay. So we are extending mercy to others dahil ang biyaya ng Diyos ay kumikilos na sa ating buhay. Ngayon, ano bang ibig sabihin ng salitang merciful na binanggit ng Panginoon dito?
sabi ni Martin Lloyd-Jones, yung kanyang definition ng mercy ay ito: while grace looks down upon sin as a whole, mercy looks especially upon the miserable consequence of sin. Ulitin ko po, mercy looks especially upon the miserable consequences of sin. So that mercy really means a sense of pity plus a desire to relieve the suffering. So, mercy is pity plus action. Kaya ang pagiging mahabagin ay hindi lamang nangangahulugan na makaramdam ng awa. Ito ay tumutukoy sa isang matinding pagnanais at maging isang aktibong pagsisikap na gumawa ng paraan upang maibsan ang kalagayan ng nangangailangan. That is mercy. Ito ay kagandahang loob, pagmamalasakit ng puso at kabaitan na naghihikayat sa isang tao upang tulungan ang kanyang kapwa. Ito ay katulad nung parable ng Good Samaritan sa Luke 10, nang sagutin ng Panginoon yung tanong ng isang dalubhasa sa kautusan. Sabi doon, mayroong isang tao na nahulog sa kamay ng mga tulisan, siya ay hinubaran, binugbog, at pagkatapos ay iniwan na halos patay. Mayroong 2 religious leaders na dumaan. At ito ay yung lalaking binugbog ay kanilang iniwasan. Ngunit ang isang Samaritano na sa mata ng Hudyo ay kaaway nila, sa kanyang paglalakbay ay nakita niya ang taong iyon at siya ay nahabag. Ang ginawa niya ay ginamot niya ang sugat at dinala sa bahay panuluyan at inalagaan. At hindi lang yun, nag-iwan pa siya ng pera at kung may kulang pa, ito ay kanyang babayaran. Sa 10 verses 36 to 37 ay nagtanong ang Panginoon, which of these 3 did you think proved to be a neighbor to the man who fell among the robbers? He said, the one who showed mercy. And Jesus said to him, you go and do likewise. Dito ay makikita natin yung larawan ng kahabagan. Ang isang mahabagin na tao ay nakakakita ng kagipitan. Hindi niya lamang nakita iyon, siya ay nakaramdam ng awa sa taong iyon. Hindi lamang siya nakaramdam ng awa, bagkus siya ay praktikal na tumulong. At hindi lamang siya tumulong, hindi niya rin tinignan na sila ay magkaaway. Iyan ang kahabagan. Ang isang mahabagin na tao ay mayroong pusong nakakaramdam ng awa. Ngunit hindi lamang natatapos doon, humahantong pa yon sa pagtulong. Iyan ang katangian at tanda ng isang anak ng Diyos. Kaya ang mensahe na nakita ko, na nais kong ipabatid sa bawat isa sa atin ngayon ay ito: the one who has truly received mercy does not only see the needs of others but is moved to act to relieve those needs, and he himself will receive mercy. Ang tunay na nakatanggap ng kahabagan ay hindi lamang nakikita ang pangangailangan ng iba, kundi siya ay nakikilos upang maibsan ang pangangailangan na iyon at siya ay makakatanggap ng kahabagan. Well, i-divide ko tong points na to sa 3 puntos. Una is the recipients of mercy, ang nakatanggap ng kahabagan. Well, ang pinakamataas na halimbawa ng pagpapakita ng kahabagan ay walang iba kundi ang Diyos. Nakita niya yung mahirap at kaawa-awang kalagayan ng kanyang mga tao dahil sa kanilang kasalanan. Ngunit hindi niya binigay ang hatol na karapat-dapat sa kanila. Bagkus sila ay pinatawad at iniligtas. Ito ay malinaw sa Exodus 34 verses 6 to 7. Sabi dito, the Lord, a God, merciful and gracious, slow to anger, and abounding in steadfast love and faithfulness, keeping steadfast love for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin, but who will by no means clear the guilty. Ang pagiging mahabagin ng Diyos ang nagtulak sa Kanya upang ang ating kahirapan dahil sa kasalanan ay maibsan.
Hindi dahil may nakita siyang kabutihan sa tao, ito ay ganap na nagmumula lamang sa kanyang sariling biyaya. Well, ang ating kondisyon bilang tao, tayo ay patay sa kasalanan at walang kakayahang iligtas ang ating sarili. Ngunit ang Diyos, dahil sa kanyang habag, dahil sa kanyang awa, ay kumilos upang tayo'y iligtas. At ang pinakamalinaw na larawan nito ay kay Hesukristo. Sa krus, hindi binaliwala ng Diyos ang kasalanan, ito'y kanyang hinatulan. Ngunit sa halip na tayo ang tumanggap ng parusa, si Kristo ang tumanggap ng parusa para sa atin, para sa kanyang mga tao. Si Jesus, siya ay nagpakababa upang harapin ang ating kalagayan. Isang Diyos na makapangyarihan, sinasamba ng mga anghel, ay isinilang bilang isang sanggol na umaasa lamang sa kanyang mga magulang. Siya ay namuhay bilang isang tao at perpektong sinunod ang kautusan para sa kanyang mga tao. Namatay sa krus ng Kalbaryo na matuwid upang sa ganon ang kanyang katuwiran ay maisalin sa mga taong sasampalataya sa kanya. Sa kabila ng ating mga kasalanan, na karapat dapat hatulan, sa kabila ng ating pagsuway sa kautusan ng Diyos, na ang kabayaran ay kamatayan, tayo ay hindi tinrato sa kung ano ang nararapat sa atin. Bagkus ang ibinigay ng Diyos sa atin ay kabaliktaran, binigyan tayo ng kahabagan. Kaya ang bawat isang mananampalataya, sinasabi ng Panginoong Jesucristo dito, una sa lahat ay nakatanggap ng kahabagan ng Diyos. Hindi dahil sila ay mahabagin, kaya sila naging karapat-dapat sa habag ng Diyos. Hindi dahil sila ay nagpapatawad, kaya sila ay pinatawad ng Diyos. Hindi dahil sila ay karapat-dapat sa kanyang pagmamahal, kaya sila minahal ng Diyos. Kundi ang sabi sa Ephesians 2 verse 4, but God, being rich in mercy. Ngunit ang Diyos ay mayaman sa awa. Kaya ano yung tugon natin dito? Bagaman God has graciously bestowed this quality upon us, nakikita pa rin natin yung kakulangan natin sa kahabagan. Bagaman ito ay mga mapalad na ipinagkaloob sa atin, nakikita pa rin natin na dahil sa mga remaining sins, na tayo nagkukulang sa habag. Kaya ang challenge sa atin is diligently cultivate it. Linangin natin yung katangian na ito na mayroon tayo bilang kabilang sa kanyang kaharian. Dahil sa ating likas, ang puso natin ay makasarili at matigas tungo sa ibang tao. Hindi tayo likas na mahabagin. Ang paraan upang ito ay linangin ay ang magnilay-nilay sa mga habag ng Diyos at tignan ang ating sarili na kahabag-habag dahil sa kasalanan, ngunit kinahabagan. Kaya ang katotohanan, your mercy will not grow if you lose sight of the greatness of the mercy you have received in Christ. Kaya ang susi upang ikaw ay lumago sa pagiging mahabagin, ay tingnan mo ang Diyos, who is rich in mercy. Sabi sa binasa natin kanina, linangin mo ang pananaw mo sa Kanya at sa iyong sarili na tumutulong sa iyo na sabihin ng buong puso na ang bawat pagpapala na meron ka ngayon ay dahil lamang sa Kanyang awa. Dahil ang kapangyarihan na magpakita ng habag ay nagmumula sa tunay na damdamin ng iyong puso na alam mong ang lahat ng iyong pagkatao ay utang sa walang hanggang habag ng Diyos. Pangalawa dito, na puntos, is yung representation of mercy. Ang nagpapakita ng kahabagan. Well, ang habag na ibinigay ng Diyos ay mayroong bunga sa buhay ng isang mananampalataya. Ano iyon? Ang tumanggap ng awa ay natututong magpakita ng awa.
Ang awa ay hindi lamang simpleng damdamin, kundi isang salamin ng sariling karakter ng Diyos, isang katangiang isinasabuhay ng mga mananampalataya dahil una nilang natanggap ang awa mula sa Kanya. Ang sabi sa Luke 6 verse 36, "Be merciful even as your Father is merciful." Ang sabi ni John Stott sa kanyang komentary dito, "Our God is a merciful God and shows mercy continuously. The citizens of His kingdom must show mercy too." Kung paano tayo tinignan ng Diyos sa ating kahirapan at kasalanan at kinahabagan, ganon din natin o ganon din ang ating pagnanais na ipakita ito sa iba at sa isa't isa bilang isang iglesia. Well, ano ba yung itsura ng mercy na ito? Ibig sabihin ba nito ay dahil ikaw ay merciful, ay babaliwalain mo na yung justice? Wala bang hustisya pag ikaw ay nagiging mahabagin? Well, ang pagiging mahabagin ay hindi nangangahulugan na ikaw ay laging magiging nice sa iyong kapwa o na kahit mali ang kanilang ginagawa ay papaboran mo. Marami mga taong ganyan ang iniisip pagdating sa pagiging mahabagin. Hindi naniniwala sa batas, sa katarungan at katwiran. Ang sabi nga ni Martin Lloyd Jones, ang mga taong ganito ay mga easygoing. Easy to get on with. Hindi mahalaga kung lumalabag o malabag ang batas at hindi nag-aalala sa pagsunod dito. Hindi ganyan ang itinuturo ng Panginoong Jesus dito. At hindi ganyan ang ipinakita ng Diyos. Nung ipinakita ng Diyos ang kanyang habag sa mga tao. Muli, ang sabi ni Martin Lloyd Jones, God is merciful, but God is righteous. God is holy. God is just. And whatever our interpretation of merciful may be, it must include all that. Mercy and truth are met together, and if I can think of mercy only at the expense of truth and law, it is not true mercy. It is a false understanding of the term. Well, yung awa or yung mercy ay hindi kabaliktaran ng katarungan o justice. Ito ay kapag ang katarungan ay pansamantalang winidhold para sa mas mataas na layunin. Yan ang pinakita ng Panginoong Jesus sa John 7 verse 53 to 8 verse 11. Hindi ba sa passage na iyon ay may mga eskriba at fariseyo na sinubok ang Panginoong Jesus sa pamamagitan ng paggamit sa babaeng nahuli sa pangangalunya niya. Dito ay hindi itinanggi ng Panginoon ang batas o binaliwala ang kasalanan ng babae. Kinilala niya ang moral na katotohanan na ang pangangalunya niya ay seryosong kasalanan. At sa ilalim ng kautusan, ito ay may mabigat na parusa. Ngunit ang ginawa ni Jesus dito ay hindi lang simpleng oo o hindi sa parusa. Ipinakita niya ang isang mas malalim na katotohanan. Ang awa ay hindi pagwawalang bahala sa kasalanan at hindi rin pag-alis ng pananagutan. Sa halip, ito ay pagtigil o pag-antala ng nararapat na parusa kahit na may karapatan itong ibigay upang bigyan ng pagkakataon ang pagbabago at pagsisisi. Well, sa eksena na iyon, isa lamang yung may karapatan na magparusa. Nag-iisa lamang yung walang kasalanan. Hindi ba't sinabi nga ng Panginoong Jesus, kung sinong walang kasalanan, siyang unang bumato. Walang bumato. Nag-alisan. Pero ang Panginoong Jesus ay nanatili at pinili niyang magpakita ng awa. Ipansinin natin ang sinabi niya sa babae. Nung tinanong niya yung babae, mayroon bang humatol sa iyo? Sabi ng babae, wala. Anong sabi ng Panginoong Jesus? Hindi rin kita hinahatulan. O hindi rin kita hahatulan. Humayo ka at wag nang magkasala. Well, makikita natin dito ang dalawang bagay na mahalaga. Una, ang habag, hindi kita hahatulan. That is mercy. Pangalawa, katotohanan at pagbabago.
huwag ka nang magkasala. Dahil ang habag na walang katotohanan ay pagbabaliwala sa mali. At ang katotohanan na walang awa ay nagiging labis na pagiging matigas at magparusa. Ang Panginoong Hesus ay maaaring magpakita ng habag nang hindi kinukompromiso ang katarungan sapagkat siya mismo ang tumanggap ng kaparusahan at hustisya ng Diyos. Kaya ang pagpapakita ng awa ay hindi pagganti kapag ikaw ay nasaktan, kundi pagpapatawad kahit hindi karapat-dapat ang isang tao. Pagbibigay ng pagkakataon sa tao na magbago. Ngunit, hindi nito ibig sabihin na sabihing tama ang mali at pag-alis ng pananagutan. Because mercy is not the absence of justice. It is a deliberate restraint of justice aimed at redemption rather than punishment. Ngunit, paano natin maipapakita ang habag sa ibang tao na hindi kinukompromiso yung justice ng Diyos? Ang nais ng Diyos sa kanyang mga anak magpakita ng katarungan at mercy sa tamang panahon at sa tamang paraan. Ano ba yung katarungan? Ito ay pagbibigay ng nararapat na parusa sa kasalanan o gantimpala sa ginawang kabutihan. Ang awa naman ay pagbibigay ng higit kaysa nararapat, lalo sa mga taong hindi karapat-dapat bilang patunay ng kabutihan ng Diyos. Paano natin ito gagawin? Paano tayo magpapakita ng awa? Ano yung mga dapat nating gawin? Well, tayo ay kumilos o magdesisyon mula sa bagong pusong binago ng Diyos. Well, ang tunay na mabuting gawa ay nagmumula sa pusong binago o regeneration, hindi lang sa damdamin o sinasabi ng kultura. Kaya huwag umasa lang sa galit o awa ng damdamin sa pagdidesisyon o humingi ng karunungan sa Diyos at magpasakop sa salita niya. Kapag tayo ay magpapakita ng awa. Pangalawa, panindigan ng katarungan bilang pagpapakita ng kabanalan ng Diyos. Ang katarungan ay hindi pagiging malupit, kundi pagsunod sa matuwid na karakter ng Diyos. Sa pamilya, sa iglesia at pamahalaan, huwag nating ikubli ang kasalanan. Tandaan natin na ang disiplina ay bahagi ng pag-ibig ng Diyos at tao. Ipakita natin ang awa bilang bunga ng pagkikipag-isa kay Kristo. Ang awa ay hindi kahinaan, kundi biyayang ipinapakita sa mga hindi karapat-dapat. Kaya tayo ay nagpapatawad, o kaya tayo ay magpatawad sa tunay na nagsisisi at magbigay ng pangalawang pagkakataon sa mga nais magbago. Tumulong kahit sa mga hindi karapat-dapat na tao. Minsan, hindi ba, ang hirap i-apply nung awa. Kapag nakikita mo naman sa tao na hindi naman karapat-dapat natulungan ang taong iyon, hindi ba? Dahil sabi nating paulit-ulit na ginagawa o heinous na krimen yung kanyang ginawa. Naalala ko lang kapag dati nanonood ako ng balita, kahit ano pang ginawa ng kriminal, kapag nakita kong umiiyak na yan, pag nakita kong nagsisisi siya, sinasabi niya na mali yung ginawa niya, nakakaramdam ako ng awa. Na mayroon pang chance para magbago ang taong iyon. Kaya lang, mabalitaan mo, gano'n na naman yung ginawa niya. Pero, ganun yung mercy. Gusto mong hatulan yung, mamaya, explain ko yan. Hindi ko pangungunahan yung aking handout. Well, magpakita ng awa. Bilang bunga ng pakikipag-isa kay Kristo. Tularan ang krus, kung saan nagtagpo ang katarungan at awa sa krus ni Kristo, makikita ang pinakamalinaw na pagsasama ng dalawa. Di ba? Ang kasalanan ay pinarusahan, ngunit ang makasalanan ay iniligtas. Ang disiplina ay dapat humantong sa pagbabalik loob, hindi paghihiganti. Yan naman ang ginagawa ng iglesia. Yun naman yung layunin ng disiplina. Ang awa ay hindi pagtatakip sa kasalanan, kundi pagtuturo sa biyaya
ni Kristo. Well, sa madaling salita, ang lahat ng gawain natin ay dapat tumuturo sa Ebanghelyo. Ang tanong ng Kristiyano ay hindi lamang, ano ang patas? Ano ang mabait? Kundi, ano ang higit na magpapakita ng kabanalan, karunungan at biyaya ng Diyos kay Kristo. Huwag tayong maging mga tao na puro katarungan o puro awa lamang. Sa halip, maging mga Kristiyanong naglalarawan kay Kristo, makatarungan sa katotohanan at maawain sa puso. Hindi ba't yan ang sinabi sa Micah 6 verse 8? Ano ang hinihiling sa iyo ng Panginoon? Gumawa ng matuwid, ibigin ang kaawaan, at lumakad na may kababaang loob na kasama ng iyong Diyos. Kung tatanungin naman natin, paano malalaman kung kailan ipapatupad ang hustisya at kailan malalaman kapag magpapakita ng awa? Ang sagot ay lumapit ka sa Panginoong Hesus. Dahil habang nakikilala mo siya, mas nagiging malinaw kung ano ang tama sa bawat desisyon. Dahil ang Biblia, wala namang binigay na kompletong listahan ng rules para sa lahat ng pagkakataon. Kapag wala namang ibinigay na, kapag ganito, kapag umiiyak ay patawarin mo. Kapag hindi, huwag mong patawarin. Wala namang ganon. Ang sabi dito sa Beatitudes, mapalad ang mga mahabagin. Hindi mapalad ang mga eksperto kung kailan eksaktong magpapakita ng awa. Huwag ibig sabihin, kailangan nating maging mahabagin, kahit minsan kailangan nating maging mahigpit para sa kapakanan ng hustisya. Kaya ang tanong ni John Piper sa kanyang sermon, dapat ba lagi magpakita ng awa ang isang maawain? Ang sagot ay hindi. Parang kinontradict ko na yung sinabi ko, di ba? Pero ito yung ibig sabihin. Minsan kailangan mong ipatupad ang hustisya at ibigay sa tao ang nararapat sa kanya. Hindi dahil sa wala kang awa, kundi para ipakita ang katarungan ng Diyos. Pero kahit na ganon, kung ikaw ay tunay na maawain, makikita pa rin ang awa sa paraan ng paggawa mo ng hustisya. Sa madaling salita, kahit na may kahigpitan, naroon pa rin ang puso ng awa. At yan ang tanda ng isang taong binago ng biyaya ng Diyos. To illustrate this, halimbawa, nung panahon ng digmaan, may isang Kristiyanong sundalo na nakahuli ng isang kaaway na espiya. Ayon sa batas nila, ang espiya ay dapat parusahan. Posibleng kamatayan dahil nagdudulot ito ng panganib sa maraming buhay o sa nakakarami sa kanila. Alam ng sundalo ang tungkulin niya. Ipatupad ang hustisya. Hindi niya pwedeng palayain ang espiya dahil maraming inosenteng tao ang malalagay sa panganib. Kaya dinala niya ito sa opisyal, sa officer para harapin ang tamang parusa. Pero bago yon, kinausap niya ang spy. Hindi siya naging malupit, umapang mataas. Tinrato niya ito bilang isang tao. Binigyan ng pagkain, pinakinggan ng kwento, at ipinanalangin pa niya ito. Nang malaman niyang may pamilya ang spy o espiya, nangako siyang ipapaabot ang mensahe nito kung sakaling hindi na ito makabalik. Nang ipatupad ang hatol, umiyak ang sundalo. Hindi dahil mali ang hustisya, kundi dahil siya ay may awa. Mayroong habag. Alam niyang tama ang ginawa, pero ramdam niya ang bigat ng nangyari. Iyan ang larawan ng pusong may habag, ng pusong may awa. Hindi nito tinatanggihan ng hustisya, pero hindi rin nito kinakalimutan ang malasakit sa tao. Well, ang tanong ay, hindi kung ikaw ba ay mahabagin. Dahil kung sinasabi mong ikaw ay mananampalataya, ikaw na ay mahabagin. You are already merciful. Ngunit sa kabila ng mga ibihabag na ibinibigay ng Diyos sa iyo o sa atin, ito ba ay iyong naipapamalas sa iba? Sa iyong pamilya? Sa iyong mga anak? Sa mga kapatid sa iglesia? O sa ibang tao? Huwag nawa nating isipin na kulang kasi ang habag na ibinibigay ng Diyos sa akin.
Kaya hindi ko rin ito na ibibigay sa iba. Ang habag ng Diyos ay hindi nauubos. Ito ay, sabi nga sa Lamentations, bago, lagi, tuwing umaga. Hindi ba ang sabi doon sa Lamentations 3 verses 22 to 23? The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. It is always new. Yung kanyang mercy. And in Christ, we can always experience the overflowing mercies of God. Pagising pa lang natin sa umaga, andyan na yung mercy. Bakit tayo nakaka-survive? Because of His mercy. Because His mercies sa atin is overflowing. Kaya bilang mga anak ng Diyos, be merciful, sabi ng Biblia. Because your Father in heaven is also merciful. Siya'y mahabagin. Pangatlo dito, mas maikli na lamang, the reward of the merciful, ang gantimpala ng mahabagin. Well, ang pangako ng Panginoong Jesus sa taong mahabagin ay siya ay kahabagan. Ang sabi, blessed are the merciful, for they shall receive mercy. Hindi ibig sabihin na ang pagiging mahabagin ng tao ay sanhi ng kahabagan ng Diyos, tulad ng sinabi natin kanina. Ito ay ebidensya na siya na ay kinahabagan ng Diyos. Di ba? Katulad ng itinuturo ng mga reformers, like John Calvin, na ang mga gawa ng kabanalan, tulad ng kahabagan, ay hindi ugat ng kaligtasan, kundi bunga nito. Sa makatuwid, kapag sinabi ng Panginoon na sila'y kahabagan, ito ay hindi kabayaran or merit, kundi pangakoong biyaya. Ito ay hindi dahilan, kundi katibayan ng tunay na pananampalataya. Ito ay hindi pundasyon, kundi ito ay bunga ng pakikipag-isa kay Kristo. Ibig bang sabihin nito na yung kahabagan ay sa una at sa huli lamang natin mararanasan? Ang kahabagan ng Diyos, dahil sa Panginoong Hesukristo, ay nananatili sa taong mahabagin dahil sa kanyang walang hanggang tipan ng biyaya. Yung kahabagan ng Diyos ay nararanasan natin sa araw-araw, sa ating pakikibaka laban sa kasalanan, at maging sa gitna ng mga pagsubok. Ang mga habag ng Diyos ay nananatili at nag-uumapaw sa atin. Kaya, maging sensitibo tayo sa mga habag ng Diyos sa atin araw-araw. Yung narinig kong ilustrasyon dito, kapag ikaw ay papasok sa school, di ba? At yung teacher ay, alaanin ko lang, yung teacher ay tatawagin yung pangalan mo, you'll say present, di ba? At kung masipag kang mag-aaral, lagi kang papasok at lagi mong mabibigas yung present. Pagdating ba sa mga habag ng Diyos, ikaw ba ay sensitibo? Can you say present pagdating sa pagiging sensitibo sa habag ng Diyos? Yung alam ng Diyos ang ating kahinaan, ang lahat ng habag na pangangailangan natin. In Christ, His mercy, just like His grace, is always sufficient for us. At hindi lamang ito natin nararanasan sa araw-araw nating buhay, sa pakikibaka natin, araw-araw, higit sa lahat, ang habag na ito ay maghahatid sa ating hanggang sa wakas. Hanggang sa maluwalhating pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Katulad ng sinabi ng isang Puritan na si Thomas Watson, na ang mahabagin ay may mabuting katiyakan sa langit. Hindi dahil sa siya'y karapat-dapat sa kanyang sarili, kundi dahil lang kanyang pagiging mahabagin ay bunga din ng awa na una niyang tinanggap mula sa Diyos. Sa huling araw, kapag ang Panginoong Jesus ay bumalik upang hatulan ang mundo,
ang mga taong tinatakan ng kanyang awa ay hindi hahatulan ayon sa kanilang mga kasalanan, kundi tatanggapin ayon sa kanyang habag. Yung habag ng Diyos ay hindi lang nagsimula sa atin nung tayo italigtas, kundi yung habag ng Diyos ay patuloy na nagsusustain sa atin, maging sa ating pamumuhay ngayon. At yung habag ng Diyos ay patuloy nating mararanasan, maging sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang gantimpala ng mahabagin na ito, patuloy na karanasan ng awa ng Diyos ngayon at ganap na pagtanggap ng awa sa hinaharap, isang awa na hindi magmamaliw magpakailanman. Well, yung katotohanan na ito ay para sa mga mananampalataya, para sa mga anak ng kaharian. Kung ikaw ay hindi pa mananampalataya, ito ay hindi katotohanan para sa iyo. Bagaman ikaw ay nasusustain ng mercy ng Diyos sa araw-araw, pero itong mercy na ito ay matatapos sa iyo. Dahil kay Jesus na namatay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng tao, ikaw pa ay hindi nakakaranas ng hatol ng Diyos. Ang Diyos ay nagpapakita pa rin ng kahabagan sa iyo. Ang sabi nga, di ba sa 2 Pedro 3 verse 9, ang Diyos ay mataga sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Ngunit, kaibigan, bagaman ikaw ay patuloy na namumuhay ngayon ng hindi pa hinahatulan sa iyong kasalanan na karapat-dapat ka naman talaga sa paghatol, sa parusa ng Diyos. Kung patuloy nating babaliwalain yung habag ng Diyos sa iyong buhay, balang araw ay mayroong paghahatol. Balang araw, wala nang habag, kundi hatol o condemnation na lamang. Kaya ang hamon sa iyo, huwag mong baliwalain ang habag ng Diyos sa iyo araw-araw. Maging yung ebanghelyo, pangangaral ng ebanghelyo na iyong naririnig palagi, pagkos tumugon ka sa hamon na ikaw ay manampalataya sa ating Panginoon, sa Panginoong Hesukristo, at ikaw ay magsisi sa iyong mga kasalanan, at ikaw ay magiging o mararanasan mo ang habag na ito ng Diyos, at ikaw ay magiging mahabagin. At pwede mo ring akuin ang pangako na ito that someday you will also receive mercy from our Father in heaven. Let us pray. Ama naming Diyos na mahabagin, kami po ay nagpapasalamat dahil sa aming Panginoong Hesukristo ay naranasan namin ang hawa ninyo nung kami ay inyong iniligtas sa aming mga kasalanan. Nawa ay patuloy kaming mamangha, Panginoon. Patuloy kaming malunod sa inyong habag, upang kami din na inyong tinubos kinaawaan ay maging mahabagin din sa aming kapwa at maging sa aming mga kaaway, Panginoon. Tulungan niyo po kami dahil kami po ay mahina. Tulungan niyo po kami na makita, Panginoon, yung lawak ng habag ninyo. At ito yung magtulak sa amin upang lalong malinang, upang lalong lumago dito sa pagpapala na kahabagan na ipinagkaloob niyo po sa amin.
Panginoon, kung mayroon pong hindi pa sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo dito sa aming kalagitnaan, makita niya rin, Panginoon, yung realidad na sa kabila ng kanyang kasalanan ay hindi pa siya napaparusakan. At makita niya na ito ay dahil kayo ay mahabagin, mapagpasensya. At nawa, Panginoon, humantong din siya sa pananampalataya sa aming Panginoong Hesus at sa pagsisisi sa kanyang mga kasalanan. Salamat pong muli sa inyo po ang luwalhati sa inyong mga salita. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Bilang